Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you, 18 to 24 of November. Maraming salamat muna sa among subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bang pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details is sa baba ng video na to. This is a general reading, Kabayan Pisces. Pwede mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maring ito is a vice versa. Ay, ba't baliktad? Alam, bakit baliktad to? Maaaring nangyayari or mangyayari pa lang. Hala, what happened to you? Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, napakarami nyo pong energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Kuhanin mo lang talaga ang sa iyo, okay? Yung buti na lang, konti lang ang baliktad. Konti lang ang baliktad eh. Then ate, ngayon ko pa talaga natin nag-ayos. Hindi eh, binalasa ko lang to eh. Tapos bigla siyang kung ilan pala. Tapos may mga baliktad pala di ba? Hello, nasa ng hostesa dito? Magrereklamo na naman yung anak ko. Ayan, okay, thank you. Okay, Pisces. Let's continue. Alam mo na mga katangahan ng ate mo. Tandaan nyo, ang dami yung energy sa mundong ito, ha? Hindi ito basta-basta mag-resonate sa inyo. Pag sa inyo, I'm only the guidance, no? Gawin nyo man o hindi, it's up to you. Maniwala kayo hindi, it's up to you pa rin. Uy! We have the ship. Okay. Okay, may mga hindi pagkakaintindihan, sa nakita ko dito. Okay, meron ka daw marireceive, no? Either may mga small happiness, joy, or may mga paghanga, or may marireceive ka daw na gift, or ikaw ang magbibigay. Either this sa bulaklak, or something gift, ganyan. May mga kasiyahan nga, no? May mga pambobola, ingat din kayo, no? Kasi may mga pambobola rin ako nakikita sa iba. And then, nandito rin yung may mararamdaman sa inyo. Siguro, andito yung may part doon na ninervyusin kayo. May part na ninervyusin kayo. May part daw kayo na, maaring magkakaroon na may crush sa inyo. Or ikaw may crush, no? Ganyan. Meron ditong someone want to give love, support, or gift, or flower, or something pagpapahalaga, ganyan sa iba. And then, nakita ko rin dito na stress, may maninervous kayo, or depression, or ingat kayo. Kasi the mice kasi is, alam niyo naman yung mice, diba? Na parang, ay, may ko, sa Diba ang mice, diba, is parang magnanakaw. Ingat kayo sa nakaw. Bato, anak! Ay, naku, hindi na ako naging malinis talaga. Sabihin ninyo, ate kasi nag-alaga ka na hindi. Love ko yung mga yan. Yan, ingat kayo sa nakaw, no? Nakaw ng kasiyahan, nakaw ng pera, nakaw ng mga valuable things, or nakaw ng something, no? Na kayo is may stress, or ninervusin, or maiinis, ganyan. Andito rin yung, may affection, no? Ako nakikita, maaring may bibigay sa'yo ng pagmamahal, pagpapahalaga, or ikaw ang magbibigay dito. Pero para may hindi pagkakaintindihan dito. Maaring may mga sitwasyon na hindi mo rin maiintindihan. Meron na sa inyo, may mga movement naman ako nakikita. Meron bang travel? Ako nakikita sa iba. Siguro iba dito, may mga travel, may mga activity na gagawin, may mga movement kasi ako nakikita, may mga changes ako sa ibang aspeto ng buhay nyo. Kumbaga, may mga new journey. Iba dito is pagiging emotion, or there's a distance. Maraming ikaw is di-distance ka sa isang tao, no, na hindi pagkakaintindihan, or di-distance ka kasi you are not, hindi mo sure na kung totoo yung tao na yun sa'yo, yung feelings, ganyan. Depende yung kanino distance. Distance na mag-ibang lugar ka, mag-abroad ka, maglalayag ka, sasakay sa barko,
o sa saan ka mang sitwasyon na yan na magkakaroon ng distance. Energy ni Pisces, to show me. Ang dali lang anak ha, meron pa akong 10 minutes anak. Meron pa akong 10 minutes anak. Para ako nakipagtawaran sa anak ko. Energy ni Pisces this week. Energy ni Pisces. Eh ano naman, tingnan natin to ha. Ano ang dapat, ano parating kay Pisces? Ano po ang dapat iwasan ni Pisces this week? Okay. Bakit po, bakit po 7 of Cups ang energy niya? Earth in Taurus, the Saturn in Taurus, and the water in Scorpio. Bakit 7 of Cups? The 7 of Swords, Air and Aquarius, Eight of Swords, Air in Gemini. Bakit ano? Okay. And we have the water. And we have the fire element. Okay. Ang energy mo this time is you need to be strong, no? You need to be strong dahil lalabas ka daw. Malilito ka daw or magkakaroon ka ng options in life, no? Sa nakita ko dito. Maaring dito rin yung situation na maybe it is related to your work or related to your relationship. No, may mga sitwasyon daw na ikaw is mako-corner, matatrap, or frustrations in life this week, no? Sa nakita ko. Frustration, negative thought, mako-corner or matatrap, or magkakaroon ka ng restricted in life, ganyan, mako-confuse yan, pagkalito, magulo yung isip, ganyan, or magkakaroon ka ng mga options in life, o hindi mo maiintindihan yung mararamdaman mo, ganyan, no? Sa nakita ko dito. Or may mga sitwasyon ano ba to? Na maaring i-analyze mo or magkakaroon ka ng progressing or parang sasabihin mo, this is not the right time. Parang gano'n. Parang magulo yung isip this time. This week. Kanya, magulo yung isip mo. Siguro hindi mo maintindihan yung nararamdaman mo. Ganyan. Or may mga sitwasyon na mapuprostrate ka. May mga sitwasyon. I hope hindi ka ma-corner, no? I hope. Kailangan mo dito ng pakatatag at kailangan mong you need to be strong and magkaroon ka ng clear mind this time, this week, no? Sa nakita ko. And kailangan mo daw na mag-trust more to your intuition to make a decisions right. Be patient to make a choices. And mag-trust ka lang more sa intuition mo, i-guide ka nito sa tamang direction sa buhay, no? Kasi ang nakikita ko dito, if you have a choices in life, kung this is a person na mag-offer sa'yo ng love or any situation sa buhay mo, is nakikita ko dito na hindi siya magiging good. Kasi why? May tao dito na nagsisinungaling, sneaky person, or maaring ito is pagnanakaw, no? If this is related to pera, maaring manakawan ka at masasaktan ka. No? May tao dito na magkakaroon ng hindi magiging totoo sa'yo. Cheating, pagnanakaw, liar, dishonest, ganyan. O either kung this is a relationship, is babaero, lalakero, ganyan. Someone's manipulating you. Ingat ka lang. Ingat ka. Ingat ka talaga. Hierophant is parating sa'yo. Magkakaroon, parang mabibiktima ka daw dito. Ganun, nakikita ko. Ingat ka. Magkakaroon ka ng self-imprisonment. Ano po yan? About anong mangyari? Uy, saan na yun? Bakit hindi maganda yung mangyayari? Visit. Pwede i-ano sa akin, analyze to. Oh, okay. About dito.
Okay. Ang parating sa'yo is someone want to commit. Either this is a business or pagtulong or offering of love. May makikipag-usap sa'yo. Pero, itong pakikipag-usap na to is it's equivalent of failure. Ako nakikita, no? You need to try to balance. And, isipin mong maigi kung yung lalo na when comes sa pera, kung this is related to pera, pahalagahan mo yung pera mo. Kung ito is related sa relationship, pahalagahan mo rin yung sarili mo. Okay? Kasi, someone want to commit or offering either help or ikaw mag-help or either it is related to a work, pera, or something commitment. Alam mo naman ang commitment, di ba? Kahit na ano yung commitment na yan. No? Kasi, may tao dito na gagawin niya yung lahat para mapa-oo ka or para mapapayag ka niya sa situation na to. No? Pero ang nakikita ko dito is this is a failure. This offering is a failure. Maaring may mga nangyari sa'yo in the past na paaring mangyari ng muli. And also, ang nakikita ko rin dito, may tao dito na you are committing to a situation na paulit-ulit na lang nangyayari. Na parang naboboard ka na. Ganyan. Halimbawa, may karelasyon ka. Parang paulit-ulit na lang to. Tapos, na ganun. Tapos, halimbawa, nagtatrabaho ka. Parang, yung trabaho mo, parang wala na nangyayari. Nakaka-bored na. Parang, araw-araw ganito ginagawa ko. Parang nakakapagod. Parang ganun. Iba sa inyo ganun. Parang nakakaisip ka na gusto mo nang gawin ng pagbabago in your life. Parang gusto mo ng ibang trabaho or mag-iba ng landas, ganyan. Parang makakaisip ka doon ng ganun. If you are boring in your situation right now, no, sa nakita ko. Parang gusto mo ngayon ng renewal, no, sa nakita ko dito. Kasi parang, parang naboboard ka na, parang paulit-ulit na lang. Hindi ka na masaya, ganun. Parang gusto mo naman na pagbabago in life, ganyan. Gusto mo naman ngayon ng balanse, yung sitwasyon, ganyan. Pwede nyo pong pakaano sa akin if ever na this is a relationship. Ano po mangyayari? Yung pinaka-result ko. Kasi hindi ko nakikita ano eh. Wag ka daw mag-trust. Wag ka daw mag-trust kasi hindi niya kaya ibigay sa iyo yung love na gusto mo. Halimbawa, bibigyan mo siya ng full of love. If this is a relationship, tinanong ko naman, hindi niya maibibigay sa iyo yung totoo niyang love. This is a person na may doubt or a person na maaring meron siyang sitwasyon na iniwan in the past or this is a person na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Also, there's a judgment. Ako nakikita, maaring ang meron siyang iniwan na hindi pa natatapos sa buhay. Na bigla niyang binitiwan. Ganyan. Tsaka, may doubt siya eh. Hindi niya kasi rin alam kung mahal ka niya o hindi. Magiging ano ka lang sa kanya, parang a challenge, ganyan. Parang gusto ka niya lang kausap, ganyan. Hindi man siya challenge, parang gusto ka lang niya kausap. O nakakausap mo na siguro to sa internet or makakausap mo siya ba internet, ganyan. O nakakausap mo na siya. 3 of Cups. Ang dapat iwasan ni Pisces. Bakit po? Ano po yan? The air in Aquarius and the water element and the 10 of Pentacles. The Page of Swords. Okay. Ang dapat mo daw iwasan is yung mapanghinaan ka ng loob to make a new beginning. Dito. Ganyan. Yung halimbawa, naboboard ka na sa trabaho mo o sa relationship mo halimbawa, or sa isang situation mo sa buhay mo kasi hindi mo nararamdaman na you are happy doon, ganyan. Iwasan mo daw yun na mapanghinaan ka ng loob para makapag-umpisang muli. No? Sinasabi dito na i-leave behind mo yung bagay na yon. Pag-aralan mo maigi, try a new path. Kumbaga, try a new beginning, opportunities in your life. Kumbaga, no? Sinasabi dito. If this is a relationship, go. If this is also the trabaho or pagkakaperahan, go. No? I-leave behind mo daw. Huwag mong isipin na mahina ka. Kumbaga, accept the lesson
wiser, stronger, and leave behind all whatever holding you back sa nakaraan. Try to communicate sa mga bagong kaibigan, a new stranger, yung bagong mga kasamahan, no? Yung mga bagong makaka-collaborate. Try mo daw yun. Kasi the more you try a new beginning, or the more you try to collaborate to a new person, to a new people, or new situation in your life, kung titignan mo, we have the 10 and the Ace of Pentacles. Ibig sabihin, is more blessing to come sa'yo, di ba? And also, we have the Ace of Cups. Ibig sabihin, is more happiness, achievement in life ang makukuha mo dito, abundance, prosperity, and also this maging practical ka this time, no? Okay? Pag-alalan mo yung mga bagay-bagay kung paano ka makakapag-umpisa sa buhay. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat, ha? Kamusta po sa love? Kapatid, ikaw, relasyon, magulang, anak. Kamusta sa love si Pisces? Ikaw ang magdadrive ng ano mo dito, ha? Anak, eto na, last na, 2 card na lang to. Para ako nakipag-away palagi sa anak ko. Para akong may magulang talaga. Mas matindi pa to sa nanay ko. Universe, ano pa ang advice nyo kay Pisces? The Wheel of Fortune, no? Advice, oo. Alam mo na. Alam mo na to, ha? Alam mo na to. Relasyon man to, o ano, ha? Relasyon mo to, o trabaho, o sitwasyon mo ngayon, ha? Alam mo na ang sagot. The Wheel of Fortune. Ikaw magmamaneho talaga ng iyong will. This is the decision mo na to. Ikaw na yung pinag-decide niya. Pero sinasabi to, try and make new decision. Ito man, in-explain ko na naman sa ito, di ba? Bakit po King of Wands when it comes to a love? We have the fire element, the fire in Sagittarius, and the temperance, the fire pa rin, no? Ang dami yung fire. Teka lang. The fire in Sagittarius, teka lang. Nahuhulog. And the moon. Okay. We have, this is you. And we have the 2 of Cups. The water in Cancer, and the 9 of Cups. The Pisces din to. Ikaw to, eh. Okay. When it comes to a love, andito ka sa sitwasyon mo na gusto mong maging masaya, no? Andito yung nagkakaroon ka ng dipon. You try to make it balance if you're in a relationship. You try to make it balance. Ano man, relationship or sitwasyon mo na sitwasyon mo ngayon na. You try to make it balance itong situation mo na meron niya ngayon. Pero handun pa rin yung nasasaktan ka, dipon, parang nakikita kayo. Pero you try to fight to balance ito sa para parang pinipilit mong maging masaya. Alam mo yun? Na kahit na mahirap. Ganyan na kahit na parang gusto mo pa rin ipaglaban. Gusto mo pa rin ipaglaban yung sitwasyon na kahit na minsan is hindi na nagiging balanse. Kahit na minsan is masyado ka na nagiging emotion, or iba sa inyo siguro is andito yung sitwasyon na marami kayong iniisip in the night, or maybe you are night shift, kaya nakikita ko medyo nagkakaroon ka ng hirap dito sa sitwasyon. Masaya ka pero malungkot. Alam mo yun? Masaya na malungkot. Kung saan ka mang sitwasyon ngayon. Ganun din sa love life. Masaya ka na malungkot. Pero pinipilit mo rin maging balanse dito. Nagkakaroon ka ng options in life, no? Sa nakikita ko ito, kung aalis ka or hindi. No, kasi naghahanap ka na ng kasiyahan. Parang dito kasi sitwasyon nga, gusto mo naman maging masaya. Yung totoong kasiyahan, alam mo yun? Kasi parang ang hirap na ng sitwasyon mo na meron ka ngayon. You need to be strong this time, no? Sa nakita ko dito, and kailangan mo talaga ng clear mind. The Wheel of Fortune ng Advice Universe. Ito na anak ko. We have the Earth, Capricorn. The World. Alam mo naman, the World, Taurus, Aquarius, Virgo, and Leo. Okay, and we have the Water of Water. Rico, ang sakit. And the Air, Gemini, and the King of Pentacles, the Earth. Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, ang advice sa'yo is try to make a new cycle of your life, no? Sinasabi to, this is your decision right now. Finish the unfinished to achieve your goal, to achieve your desire and manifestation. Mag-focus ka ngayon sa sarili mo. You are not a prison. Don't prostrate yourself, or
You are not a victim. You have a choices in life, sinasabi dito. And kailangan mo dito ng need and control and balance. Kailangan dito is organize at kailangan dito don't overcommit yung sitwasyon mo don't overcommit yung sarili mo sa sitwasyon na hindi na sosobrahan ka na sa emotion. No? Kumbaga, yung napoprostrate ka na, yung wag kang mawalan ng pag-asa, ganyan, umalis ka sa sitwasyon kasi choices is always available in you. Finished, unfinished, make a new direction, o kaya release mo yung mga old version of you, drive your will in a future, kumbaga, because if you drive your will in a future or yung situation mo, kasi you will attract the luck in your life. You have the chariot and the king of pentacles and the world and the wheel of fortune. Ibig sabihin, you will attract the luck of your life. Ma-attract mo. Ibig sabihin, hahabulin ka ng lucky. Diba? And also, we have the dito. The water in Scorpio, ibig sabihin, kailangan mo talaga ngayon na ayusin yung sarili mo. You need to revert, let go, and move on. And syempre, renewal to yourself. Tandaan mo, nasa sayo si Wheel of Fortune, the world. Lahat nga ng laki nasa sayo eh. Diba? In the death, nasa sayo yung the death. Diba? Ibig sabihin, there's a chances na magbago ka man ng direction mo sa buhay mo. Hahabulin ka ng lucky. It's up to you na lang how you drive or how you decide sa sitwasyon mo na meron ka ngayon. No? Make a decision lang. Arigato namaste, God bless.